God. Amen? Kung nakaranas man tayo ng mga masasakit na bagay, yung mga hindi natin kagustuhan, yan po ay pagkatiwala natin sa Panginoon. At ngayong araw na ito, wala tayong ibang gagawin kundi pupurihin natin ang ating Panginoon. Pasasalamatan natin siya sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Dahil anuman ang experience natin, yan ay kalooban ng Diyos at yan ay merong purpose ang Lord para dyan. So, purihin natin ng Diyos sa mga na-experience natin because God is in control. Amen? Amen.
You walk with me through fire.
Him, thus says the Lord, who makes way in the sea, a path in the mighty waters. Church, this is our God, our Creator, our Savior, our King. He makes a way where there seems to be no way. He is our way maker. He is our miracle worker. He is our promise keeper. He is who He is. In this moment, maaari po bang alalahanin natin kung sino ang Diyos sa buhay mo? Kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung anong katangian ng Diyos ang nararanasan mo? Because God is here in this place. He is moving in our midst. Hallelujah. And we will worship Him with all our might. We will worship Him with our lips, with our heads lifted high, with our hearts wide open. Hallelujah. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. 'Cause You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
just want your presence, oh Holy Spirit. Fill this place. Fill this place with your presence, oh God. We want to experience you. We want to worship you, Lord God. Oh, let my soul worship you. Let my soul worship you, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, that is who you are, Lord. Miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God. once again, church, together we declare, hallelujah. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 And so much more, Lord God. That is who you are. Oh, worship you. Worship you. We worship you. We worship you with our hearts. We worship you. It's so. Come on, church. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, my King. Oh, we worship you. We worship you, God, my Savior, my Redeemer. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, for your everything we need, Lord. Wala na po kaming hahanapin pa. Wala na po kaming tatakbuhan kung sino-sino kundi sa'yo lang, Panginoon. Because you are all we need, Lord. You are everything we need. Ano man ang sitwasyon namin, ikaw lang, Panginoon, ang makakatagpo sa mga pangangailangan namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, for who you are. Thank you, God. We worship you, Lord. We worship you.
worship you for who you are in our lives. And continue, Lord God, gusto namin ma-experience pa kung sino ka, Panginoon. Gusto ka pa namin makilala, Panginoon. Gusto ka namin maranasan, Panginoon. Kaya narinito po kami, Lord God. Muli po, kumilos ka sa aming mga buhay. Freely, Lord God, tinatanggal po namin, Panginoon, inaalis po namin, Panginoon, ang lahat ng sagabal in your name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hayaan po namin na makapag-focus kami sa iyo, Panginoon, because, Lord, ang dami mo nang ginawa sa aming buhay, pero Lord, hindi ka pa tapos. May gagawin ka pa sa aming buhay, O Diyos. And we are so excited, Lord God. Our hearts, Lord God, are excited for your movement, Lord God, for your works in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil meron pa kaming bukas na ka-excitedan, Panginoon, dahil hindi ka pa tapos sa aming buhay. Salamat, Panginoon. We pray all these things. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God, sapagkat ang ating Diyos is a miracle worker. Hallelujah. Okay, sige, paypay lang. Water, water. Don't forget, hindi ako magsasawang magpaalala na magdala ng tumbler, tubig, minsan-minsan inom-inom. Kaya kahit mainit, kaya natin yan. Basta hydrated. Ang laking bagay na nagagawa sa atin, basta tayo ay hydrated. Di mo dapat masyadong katakutan yung mainit na panahon. Hydrated, nakakatulog ng ayos, kumakain ng mga pagkaing malusog, nakakatulong sa kalusugan, health habits, importante po yan. Kung gusto mong mabuhay ng mahaba. Pero kung hindi naman, okay, bahala ka. Good morning sa bawat isa. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Minsan papalakpakan natin siya. Siya ay mabuti. Siya ay dakila. Siya ay Diyos. Siya ay miracle worker. Our topic, final topic for our series in this month, April, is faithing for the impossible. Pananalig sa Panginoon, believing God for the impossible. And it's taken from Mark chapter 11, verses 22 to 24. Mamaya ay babasahin natin yan. So, sino sa inyo nagpapasalamat kay Lord dahil may Wi-Fi? Sino kailangan lagi ng Wi-Fi? Pag walang Wi-Fi, why life? Ang pananampalataya parang Wi-Fi. Hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan. Ano ba yung Wi-Fi? O ano bang ibig sabihin ng salitang yon? Ano ba yung Wi-Fi? Pero kung wala ka nito, mas mainit yung nararamdaman mo kasi sa panahon ngayon. Miinit yung ulo mo pag walang Wi-Fi. Dati wala namang ganyan, no? Kapag mahina signal, nagagalit ka. Kapag walang internet, nagpapanik ka na, no? Ano gagawin ko? Paano ako mabubuhay? Wala lang internet, paano na mabubuhay? Pero sa totoo lang po, ganyan na ang necessity ng Wi-Fi sa atin. And all of us, we trust, no? Pinagtitiwalaan na natin yung Wi-Fi. Matindit pananalig natin sa Wi-Fi. Pagpasok mo sa isang cafe, ang unang itatanong mo, hindi yung order mo, may Wi-Fi ba dito? Hindi naman natin nakikita, pero confident tayo, andyan lang ang Wi-Fi. Pero kapag service po, please, walang magwa-Wi-Fi. Kasi mahina yung connection natin. Pero ang tanong sa Diyos, no? Minsan, gusto nating makita muna bago tayo maniwala. Pero sabi ni Lord, manampalataya ka kahit hindi mo pa nakikita. Because faith is believing first and seeing second. Okay? Pananalig muna bago mo makikita. Kaya, pwede ba sabihin mo sa katabi mo,
tiwala lang. Okay, pero yung tiwala lang yan, hindi yan sa sarili mo lamang, at hindi rin sa wifi. Amen? Kundi sa Diyos. Amen? O minsan pa, sabi mo sa katabi mo, tiwala lang. Okay, bilang mga tagasunod ng Panginoon, and as a church, meron tayong common goals. Gusto natin na ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Panginoon. Nagagawa natin yung nakakalugod sa Diyos, nakakabigay ng kasiyahan sa Diyos. Gusto natin magkaroon ng maayos na buhay, maayos na marriage. Amen? At isang pamilya na nagre-reflect ng liwanag ng Panginoon. Na isa isang pamilyang ito, truly, nasa sa kanila ang Panginoon. Gusto natin yan as Christians, as a church. Bilang church naman, nais nating makita na gumagawa si Lord sa ating buhay at sa pamamagitan natin. Nagiging kasangkap. Una, nakikita natin yung Diyos na sinasamba natin na hindi nakikita, nararanasan natin yung kanyang katotohanan. At ikalawa, nakikita ng tao yung gawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Ganito tayo bilang church. Gusto natin makakita ng mga tao na naliligtas. Gusto natin makakita ng mga taong lumalago ang bawat isa. Lumalago sa kanilang buhay pananampalataya. Ang katotohanan ay habang ninanais natin ang mga bagay na ito, ay minsan guilty tayo ng tinatawag na misplaced faith or misplaced trust. Minsan, ang katotohanan, kahit sinasabi natin na ang Diyos lamang ang makagagawa ng lahat ng ito sa atin at sa pamamagitan natin, pero sa katotohanan, guilty pa rin tayo. Kadalasan, we rely on our own ability. Kung minsan, niisip natin na kayang-kaya naman natin gawin ng paraan. Minsan naman, we recognize our need of help, kailangan natin ng tulong, pero pinagdududahan natin kung kayang ipagkaloob ng Diyos yung tulong na ating kailangan. At yung, ano ba yung doubt sa Tagalog? Yung pagdududa natin ay nakikita sa pamamagitan ng ating katamaran na manalangin. At mabigat yung ating paa pagpupunta sa church. Pwede naman na lumapit tayo sa Kanya, all the while convinced naman tayo na siya ay tutugon. Pero kadalasan, nagdududa tayo. Nakukulangan tayo ng pananampalataya. Kaya sabi ni Lord, oh, you of little faith. So, sino dito yung may pinagpipray na sa tingin niya, kaya niya pinagpipray to, kasi medyo imposibleng mangyari. Wala na ako, konti na naniniwala sa mga imposible, tayo na lang. Brother Noel. Yung tipong, Lord, kailangan kita dito kasi wala na talaga akong magagawa. Maaaring ito ay kagalingan sa isang karamdaman. Maaaring ito ay restoration ng isang broken whatever, no? Maaaring ito ay in terms of finances, or ito ay may kinalaman sa mahal mo sa buhay na parang imposibleng makakilala sa Panginoon. Or baka mas malalim pa. Hindi mo na nga mabanggit, ayaw mo na nga pag-usapan, dala-dala mo na lang, pero hindi mo maibulala sapagkat tingin mo useless naman. Ngayong umaga po, tuturuan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang aklat, Mark chapter 11, matuto tayo tungkol sa usapin ng pananalig sa Diyos sa isang bagay na tila baga imposible. Mark chapter 11 verses 22 to 24. English lang po ito at saka medyo napalaki yata yung pagkakagawa ng letra kaya sa likod, alam kong kitang-kita nyo yan. Okay. Tayo po tayong lahat. Yung mga nababasa ito, sabayan nyo po ako. Babagbagalan lang natin. Everyone. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain,
be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito. Minsan, ang taas-taas ng pagtingin namin, Panginoon, sa mga salitang binabasa, na tila baga ang hirap-hirap makarelate dito because of our experiences, because of we have gone through, and because of our present situations. Minsan, parang tinitingnan namin na ito isang magagandang salita lamang na tanging para sa Diyos lamang at para sa iilang tao lamang at hindi ito para sa karamihan sa amin. Subalit sa oras na ito, Panginoon, pabukalin mo sa aming puso ang isang pananampalataya, pananalig, na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni David, ang Diyos ni na Pablo at ng mga apostol, ang Diyos noon ay Diyos pa rin ngayon. At ang kanyang mga ginagawa noon ay hindi nagbabago. Kaya pa rin niyang gawin ngayon. Sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo, meron kaming panangangailangan, subalit kung maliit ang aming pananalig, nawa po palaguin kami ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming puso at isipan, baguhin mo kami sang-ayon sa nais mo. Nang sa gayon, maipamuhay namin ang mga salita mo. Pagpalain mo po ang bawat isa, at pagalingin mo ang mga may karamdaman ngayon, samahan mo ang mga nalulungkot, nahihirapan sa sitwasyon nila, matuto silang tumawag sa iyo, at tugunin mo ang kanilang panalangin. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsama sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po kayo. Sa Mark chapter 11, ay bago sinabi ng Panginoon ito, ay sinumpa niya yung fig tree. Sa verses 12 to 14. Kasi yung fig tree, yung puno ng igos, ay puro dahon. Puro dahon. Pero walang bunga. So, sumunod na araw, nung dumaan ang Panginoon, sinumpa niya yon, lalakad sila. Kinabukasan, nung dumaan uli sila doon, nakita ni Pedro, tuyot na yung puno. Sabi niya, Panginoon, tingnan mo yung sinumpa mong puno na puro dahon, pero walang bunga. Ayun, tuyo na. Shocking. Isang salita lang ni Lord, nalanta na agad yung puno. Then sa verse 22 to 24, ginamit ng Panginoon ang pagkakataong ito upang turuan ang kanyang mga alagad tungkol sa pananampalataya. So kahit si Lord, nagpiprepare talaga ng kanyang sermon, pinaghahandaan niya ito the day before. Not only the day before, but it's already in his mind. He uses illustrations to drive his point to the heart of his disciples. So, yun pa pala, parte ng kanyang preparasyon para turuan ang kanyang mga disipulo. That's how the Lord loves His people. May mga taong ginagamit ang Panginoon sa atin na hindi biro-biro, na tumatayo at nagsasalita at kung muna nalangin, lalagay na lang ni Lord isa-isa yung salita at ikaw at magsasalita na lang. It's not easy. Pero salamat sa Panginoon because that's how He loves us. So tinuruan niya ang Panginoon. Sa verse 22, have faith in God. Sabi niya, ang pananampalataya natin dapat rooted sa Panginoon. Hindi sa sarili, hindi sa sitwasyon, hindi sa kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At sinasabi ni Lord na kahit sobrang imposible, kagaya ng isang bundok na mapalipat, kung may pananampalataya tayo at hindi tayo nagda-doubt, sabi ni Lord, mangyayari yung ayon sa kanyang kalooban. Hindi ayon sa ating kagustuhan, okay? Magandang malinaw yung bagay na yon. At hindi lang basta humihiling, dapat naniniwala tayo na tinanggap na natin bago pa natin ito hingin. So in short, faith that believes even before it sees. Jesus calls us to pray with full belief and trust. Walang doubt dahil sa kapangyarihan at kabutihan ni Lord.
So, ang problema po ay hindi yung laki ng issue. Hindi yun ang pinag-uusapan. Yung laki ng hinaharap, laki ng challenge, laki ng pagsubok, kundi yung laki ng pananampalataya natin sa Panginoon. Yun ang issue. At sa pananampalataya, ang pananampalataya ay nagsasalita, nagdi-declare, nananalig, umaaksyon kahit hindi pa nakikita ang resulta. Sa Matthew 11 verses 22 to 24 ay itinuturo ng Panginoon ang isang powerful lesson about faith, that if we believe, even the impossible can become possible. So atin na pong tunghayan. Faithing for the impossible. Tatlong bagay po. Number 1, believe in God, not just on what He can do. Believe in God, not just on what He can do. Have faith in God, Jesus answered. Sabi ni Lord, have faith not in your faith, not in your situation, not on your own ability, but in God. Sabihin nga po natin, have faith in God. Sabi mo sa katabi mo, have faith in God. Yan. So, faith begins with who God is. Hindi sinabi ni Lord na have faith in miracles. Or have faith in an answered prayer. Dito nasusukat kung ang pananalig talaga natin ay sa Diyos. Kapag tayo nanalangin at hindi nangyari yung ating panalangin, sasabihin natin, hindi totoo ang Diyos sapagkat nakafocus tayo hindi sa Diyos, kundi sa ating panalangin. Kapag humingi tayo ng himala at hindi nangyari yung himala na hinihiling natin, sasabihin natin, hindi totoo ang Diyos. Kung totoo ang Diyos, dapat naghimala siya. Sapagkat nakafocus tayo sa himala, hindi sa Diyos. Have faith in God. Faith in God, not self, not circumstances, not on our desires. Ang faith na tinutukoy dito ay isang pananalig sa kapangyarihan at kakayanan ng Diyos, not faith in one's own strength or abilities. Everything that Jesus is about to say in the context of having faith in God, that is, having faith in His Word, in His agenda, in His plan, in His will, and His purposes. Minsan dito tayo nagkakaproblema, kaya na-misinterpret natin ang Diyos. Ang Diyos ay mayroong plano. Mayroong agenda si Lord. Meron siyang kalooban. At meron siyang mga layunin. Kapag hindi tayo nagkakaintindihan ng Diyos, magiging malabo nga sa atin ang mga kilos at gawa ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating lumalim sa pagkakilala sa Kanya. At para lumalim, dapat alam mo yung salita niya, binabasa mo to, nire-reflect mo to, pinag-aaralan mo to, ipinapamuhay mo to, sinusunod mo to, nire-reconcile mo yung pananampalataya sa mga nangyayari sa iyong buhay. Kung hindi gayon, hindi natin mauunawaan yung talagang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya sasabihin natin, it's only for some people. Having faith can mean waiting on Him. Yung paghihintay sa Diyos. Ito ang pinakamalaking kahinaan natin, ang maghintay. Pag may kinakaharap kang mabigat na sitwasyon, pwedeng maramdaman mo mukhang walang ginagawa si Lord. Feeling mo, walang pakialam si Lord. Pero, feeling mo lang yon. At kapag ganun ang pakiramdam mo, pwede kang makaramdam ng parang gusto mo nang magmadali, gusto mong may gawin. Inip na inip ka na. Kailan ba matatapos ito? O kailan ba mangyayari ang bagay na yon? At dahil nauubusan ka na ng pasensya, di ka na makapaghintay, ikaw na ang gagawa.
sa iyong mga kamay na, no? But faith has so much to do with waiting. Sabihin mo nga, waiting. You will feel the need to take control if you lose patience. Natatakot ka na kasi, pakiramdam mo, hindi mangyayari ang gusto mo at inaasahan mong mangyari. Maaaring ikaw ay naghihintay na magkaroon ng anak kung wala kang anak. Makakilala kay Lord ang anak mo at tigilan na yung cellphone kasi hindi mo na makausap. Puro na lang cellphone. Parang imposible ko nang makausap ang anak ko. Maaaring ikaw ay naghihintay ng ang iyong asawa na dati kayo ay lovebirds, ngayon ay parang housemates na lang. Parang wala na yung gaya ng dati. Parang imposible na. Parang housemates na lang kayo. Main ka na? Maaaring ikaw ay naghihintay na pagalingin ni Lord ang mahal mo sa buhay. Maaaring ikaw ay naghihintay na, Lord, kailan mo ba ibibigay ang aking special someone? Ang tagal naman. Baka maiwan ako ng biyahe. Maaaring ikaw ay nasa sitwasyon na gusto mo na magkaroon ng whatever is that, no? Gusto mo magkaroon ng apo para maranasan mo yung pakiramdam pagiging lolo o pagiging lola. Tagal naman. You may be waiting on God to open a door for a business maybe, or a promotion at work. You may be waiting on God to create an opportunity to share the gospel with someone. So mga kapatid, hindi po madali ang maghintay sapagkat sa paghihintay, kailangan ng tapang, kailangan ng determinasyon, at kailangan ng pagtitiyaga. At sa panahon ng paghihintay, dadating lagi ang pagkakataon na ikaw'y matutuksong mag-give up, tumigil sa panalangin, tumigil magmahal, mag-quit sa paglilingkod, and worst, mag-give up sa pananampalataya. During the time of waiting, sa pagtugon ni Lord, naiinip ka, ang tendency, you look around at other people and see, bakit sila? Bakit ako? You begin to compare yourself with other people. Lord, bakit siya binibless mo? Bakit ako hindi? Mga kapatid, wala pong magic dyan. Those people na nakikita nyo tila binibless ni Lord, there is something that they have learned from God that you also must learn before you receive the same blessing that they have. Hindi po pwede yung kung mo nakikita mo, meron ka rin. Wala ka namang ginagawa. Wala namang paglagong nangyayari sa'yo. So, ito yung tinuturo sa atin ng waiting. Kaya, keep your eyes on God and wait for Him. Amen? Sino ito ang kailangan mag-wait more? Lord, wait more. God is faithful. God is powerful. God is loving. He is sovereign. No question about that. But faith grows when we trust this character of God. Faith in God. Ang tanong, gaano mo kakilala ang Diyos na sinasampalatayanan mo? Iisa po ang Diyos na tinutukoy natin. But the question is, kumusta yung level ng pagkakilala mo sa Kanya? Kaya tayo nagkakaproblema, ang tinitingnan natin yung isa't isa. Dapat ang tinitingnan natin yung Diyos. Hindi mo kinukumpara yung sitwasyon mo sa iba, kundi sinusukat mo ang iyong lalim ng pagkakilala mo sa Panginoon. At kung wala kang prioridad na palalimin ang iyong buhay pananampalataya, huwag kang umasa. Maliwanag po ba, mga kapatid? So, hindi magic yun na pag nanalangin ako, prayer na, tugon na agad.
Kung kilala mo siya, pagtitiwalaan mo siya, kahit na ang answer ay grow. Kahit na ang answer ay wait. Kahit na ang answer ay not this time. God can and God will bring about what is best for your good and for His glory right in the middle of the situation na kinakaharap natin. Paniwalaan mo yan. Ang kailangan mo lang, magtiwala at sabihin sa iyong sarili, have faith in God. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo yan? Have faith in God. Amen. Hallelujah. Pangalawa, speak faith, not doubt. Speak faith, not doubt. Sino sa inyo naniniwala na ang salita natin ay may kapangyarihan? We were created to be like God. And God, His word is powerful. He said, let there be light, and there was light. Jesus said to that fig tree, be cursed. And the fig tree was cursed. So, kung may kapangyarihan pala, may buhay pala ang ating mga salita, speak faith, not doubt. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, mountain. Ano bang pinapatungkulan ng bundok na ito? Ito ay sumisimbolo o representasyon ng isang malaking obstacle, ng isang malaking challenge, ng isang malaking problema na parang napaka-imposibleng ma-overcome. That's mountain. It's not necessarily literal mountain. Kasi yun ang pinapakita ng mountain. Sa buhay natin, we are facing mountains. Iba't ibang bundok ang ating kinakaharap. Maybe it's in a form of marriage. Maybe it's in a form of financial. Maraming bayarin. Pero kahit panayang kayod, kulang pa rin. Maring ito, ang bundok ng magulang ay ang kanyang anak. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Ngayon, isang malaking bundok ang anak mo. Minsan naman, yung anak, ang mountain nila, yung magulang nila, mountain of anxiety, mountain of fear, mountain of depression. Iba't ibang klase ng bundok. It can take many forms. Mountains seem permanent. Yung pong magandang bundok sa Bicol, nandun pa rin. Volcano pala yon. Pero nung hindi pa pumutok yon, bundok yon. Di po ba nakakita na kayo ng bundok na nag-iba ng lugar? Yung Mount Makiling, andun pa rin. Immovable. At minsan, ang liit-liit ng tingin mo sa sarili mo, you feel helpless because of that mountain. Makinig po tayo. Some mountains are here to test you. They are obstacles for your good. Some mountains are here to prune you for your good, to stretch you for your good, and to strengthen you for your good. Kapag may mga taong nakaakyat sa taas ng bundok, isa ang bagay na tiyak. Meron silang enough strength na maakyat ng bundok na yon. May mga bundok ka nang nalampasan. Amen? May mga bundok na ba kayong nalampasan? Pero may mga bundok na iniiwasan. Pinipili yung malayong hakbangin.
Wag lang maakyat yung bundok na yon. At may mga bundok na tinalikuran natin, di bale na lang. But there are mountains still that you need to confront. Ang pagharap dito ay parang pagharap sa ex mo na nanloko sa'yo. May mga mountains na kailangan mong i-address. Kailangan mong harapin. Sabihin mo nga, harapin. Harapin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, harapin. By the way, yung bang katabi mo, mukha bang bundok yan? And there are mountains that you need to speak to in the authority of God. In the authority of God. Isa kang baliw if you speak on the mountains under your own authority. But the Lord said, speak to your mountain. Instead of backing down, instead of giving up, tell the mountain to move. It will take faith and it will take courage, but you can do it. Bawat bundok seems small and easy when compared to the greatest mountain, and that is God and the power of God. Can I hear an amen? Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang. Speak to your mountain. If you have faith in God, it means you believe He can move the mountain. It's not you who will move the mountain. He will move the mountain. He has the power, He has the authority, He has the ability to move the mountain. You believe He is powerful, sovereign, supreme. You believe there is nothing God cannot do. May kapangyarihan ang salita kapag ang salita ay sinilita mula sa pananampalataya. Sabi ni Lord, if anyone says, so faith must be spoken. If you have faith in God and you speak from that faith, something will happen. Kung may mga bagay na parang hindi talaga mangyayari, simulan mo nang sabihin, in the name of Jesus, the God whom I believe, my Savior, my Lord, my all, I speak to you, mountain. Kailangan po, kino-confess ang pananampalataya, hindi tinatago. Hindi nananahimik. Speak. Takot kasi tayong mag-fail kaya hindi lang tayong sasalita. Para walang lalaban sa atin, mga tao. Kung ang puso mo puno ng pananampalataya, lumalabas yan sa pananalita mo. And otherwise, goes through. Kung ang puso mo ay walang pananampalataya, lalabas din yan sa pananalita mo. Kaya instead of saying, wala na akong pag-asa, hindi ba sabi natin, habang buhay may pagsubok. At kung may pagsubok, may pag-asa. So instead of saying, wala na akong pag-asa, sabihin mo, may pag-asa. Kasi may Diyos ako. Amen. At yun ang totoo. Habang buhay may... Di ako nakatulog dun. So doubt hinders the supernatural. Kaya maging totoo tayo. Let's be honest. Lahat tayo dumadaan sa doubt. Pero sabi ni Lord, sabi ng kanyang salita, huwag tayong mag-dwell sa kawalan o kaliitan ng ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na patayin ng pagdududa, ng kawalan ng pananampalataya, ang ating pananampalataya. Kahit wala kang nararamdaman, faith has nothing to do with what we feel and what we see. Maaaring may kinakaharap ka ngayon na actually matagal mo nang kinakaharap sa loob ng napakahabang panahon.
sakit, depression, emotional problem, relational problem, finances, ano man ang mga bagay na yan. Nanalangin ka na, naniwala ka na, nag-quote ka na ng Word of God. Mabuti yon, pero kung nakikita mo ang bundok ay hindi pa rin gumagalaw, utusan mo to in the authority of God. Sinasabi ng Diyos ngayon na kung magsisimula ka magsalita sa bundok mo, matutuklasan mo na hindi ito permanente. Faith speaks life. On the other hand, doubt kills hope. Always choose faith. Everybody say, choose faith. And believe God for the impossible. So we believe in God, we speak faith, and number 3 and the last, we pray believing He already received it. Pray believing that you already receive it. Manalangin ka na ang pananalig mo, tinanggap mo na ito. That is one of the most exciting part of being a Christian. Believing that you have received it. Sabi ng mga pilosopo, tama yan. Manalangin ka na parang natanggap mo na. Para kung hindi mo naman natanggap, at least naramdaman mo yung pakiramdam na natanggap mo. Pero hindi ito galing sa pilosopo. Ito ay galing sa Diyos. Galing kay Jesus mismo. Whatever you ask for in prayer, if you have faith in God, and if you speak that faith, then believe that whatever you ask will be given to you. Don't take the third point without taking the first and second point. Faith sees the answer before it comes. Matindi po ito. Believe that you have received it. Lord, bigyan mo po ako ng asawa. I receive. Mahirap yun. Lord, bigyan mo po kami ng anak. And I receive. Lord, pagalingin po yung cancer ng nanay ko. I receive. Hindi pa nangyayari pero naniniwala ka na kasi alam mong kaya ng Diyos. Parang nag-order ka lang online. Hindi mo pa nahahawakan pero alam mo, darating to. Kahit na nakalagay doon, Miyerkules, dumating ang Miyerkules, alam mo darating to, malilate lang. Ganyan po ang pananampalataya. May assurance kahit wala pang nakikita. Faith waits with confidence and not in anxiety. Kapag nananampalataya ka, you don't panic while waiting. You enjoy life while waiting. Actually, yun po yung pananampalataya eh. Yung kapag kayo nag-pray na, hiniling mo na sa Diyos, nilagak mo na sa Panginoon, dapat pagkatapos mo mag-pray, ang ibig sabihin nun, lahat ng burdens mo, binuntun mo na doon sa panalangin. Pagkatapos nun, back to normal. Live your life normal. Don't worry about this that what you have prayed for anymore. It's in the hands of God, nasa mabuting kamay na yon ng Diyos. Napakaraming bagay na namimiss po natin dahil sa misapplied faith. Kung ikaw ay mananalangin, at pagkatapos mong manalangin, yun pa rin ang laman ng isip mo araw-araw at hindi ka mapakali sa bagay na ito, huwag ka nang mag-pray. Nakuha niyo po? We can still live a normal life, though we are facing a huge challenge or problem in our life. Upon praying for it, upon living it to the feet of Jesus Christ, who knows what to do, and who has the power and the ability on what to do, who knows the timing, who knows when. Kung ganun mo kakilala ang Panginoon, then go back to your normal life. Si David po, ay mahal na yung kanyang anak, na bagong panganak, na nagkasakit. For a week, nag-fasting siya, hindi siya kumain, nag-pray siya.
Natatakot na yung kanya mga sa kaharian ng mga tauhan kasi di siya kumakain. After a week of prayer, namatay yung kanyang anak. Lalong natakot yung mga tauhan sa palasyo. Nakita nila kung gaano kasidhi ang pagnanais ni David na gumaling yung kanyang anak. Subalit, hindi gayon ang nilayo ng Diyos. Now, napansin na David parang iba kinikilos ng kanyang mga kasamahan sa palasyo. So matalino siya, hari siya. Sabi niya, patay na ba ang anak ko? At tubili sila, subalit sinabi nila, opo. Pagkatapos nito, humingi ng pagkain si David. Naligo, nagbihis, umupo sa trono, back to normal. Nabigo ba siya? This is a vivid display, an example of how we place our faith in God, in His works, in His wisdom, in His ways. Because David knows na bagaman nawalay ang aking anak sa akin pansamantala, isang araw ay magkikita naman kami. Hindi kabiguan minsan ang hindi katugunan sa ating panalangin. Most of the time sa ating kalagayan, the message of unanswered prayer is grow. Grow. So that's the message on faith. As we conclude this message, let me kwento you with a story. It's an old story, and many of us might know this story. It's about the man named George Muller. Isang Kristiyanong leader na nabuhay noong 1800 sa England. Hindi siya mayaman, ngunit may puso siyang mag-alaga ng mga ulila. Mga batang iniwan ng magulang o nawalan ng tahanan. Itinatag niya ang isang orphanage na tumutulong, sumusuporta, umiipon, tumitipon sa libu-libong mga bata. Pero ano ang pagkakaiba ng orphanage na itinatag ni George Muller? Hindi siya humihingi ng pera sa tao. Hindi siya nanghihingi. Hindi siya nagpa-fundraising. Ano ginagawa niya? Nagpipray siya directly to God. Matindi itong taong ito. At naniniwala siya na ibibigay ni Lord ang lahat ng kanilang kailangan. Isang araw, walang-wala silang pagkain sa orphanage. Umaga na. Panahon na para kumain ang mga bata, pero walang laman ang kusina. Ano ginawa ni George Muller? Pinaupo niya ang lahat ng bata sa lamesa. Pikit! At pinasalamatan nila ang Diyos sa pagkain. Kahit wala pa. Habang nananalangin sila, may kumatok sa pinto. Isang owner ng bakery. Sabi niya, hindi ako makatulog kagabi. Parang sinabi sa akin ng Diyos na gumawa ako ng maraming tinapay para sa inyo. Ilang minuto lang, may namang kumatok. Yung driver ng nagde-deliver ng gatas. Nasira daw yung kanyang pinagsasakyan, yung karwahe na sinasakyan ng mga gatas, malapit to sa orphanage. Kapag nagtagal pa yung gatas, walang preservative, masasayang lang, binigay na lang sa mga bata. Coincidence or answered prayer?
Si George Mueller, nananampalataya siya kahit mukhang imposible. Ngunit ang Diyos ay tapat. At pinakita ng Diyos na ang pananampalataya na walang pagdududa ay nagdudulot ng himala sa ating buhay. Of course, faith is not magic. Hindi ito positive thinking. Faith is believing a powerful God who can do the impossible when He wants it, how He wants it. Kaya ngayong araw, ang tanong, anong bundok ang kailangan mong kausapin? Pwede ba tayong tumayong lahat? Anong prayer ang kailangan mong balikan at muling paniwalaan si Lord tungkol sa bagay na ito? Anong imposible ang dapat mong ipagkatiwala sa Panginoon? Ngayong umaga, I believe with this message of faith, nag-aanyaya si Lord sa bawat isa. Have faith in God. Don't stop praying. Don't stop believing. Because God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ikaw ngayon ay nasa isang confusing time. Confused ka, confused. At kailangan mo na magkaroon ng pananalig sa Diyos. Kailangan mo na panaligan pa rin ang Panginoon kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari. Kailangan mo na maghintay sa Kanya at ibigay sa Kanya yung timing at hindi sa iyong control. Kailangan mo na sundin siya at magpasakop ka ng iyong sarili sa Kanyang direksyon para sa iyong buhay. Kailangan mo na mag-focus sa Kanya at hindi ma-distract ng mountain na nasa harapan mo.
Ngayon, napakagandang pagkakataon, lumapit ka sa Diyos sa panalangin para sa malaking hamon o bundok na kinakaharap mo. Ngayong nalalaman mo that what is impossible for men is entirely possible with God. Simulan mong panaligan ang Diyos para sa mga bagay na tila baga ay imposible para sa iyong buhay. At makikita mo kung paano gagalawin ng Panginoon ang bundok na yan. You can stand and believe our God for the impossible. He is the waymaker. He is the miracle worker. He keeps His promise. He is our light when we are confused. That is who God is that we serve and that we worship. Siya yung Diyos na pinuntahan mo dito. Siya ang dahilan at siya ang reason kung bakit ikaw ay naririto ngayon. Because you believe in that God. Subalit, tingin mo kulang yung pananampalataya mo. Now, sabi ni Lord, increase your faith. Have faith in Him this time. Have faith not in what you want to happen in your life. Have faith in God Himself. And speak from that faith. And pray from that faith. At tingnan mo kung ano ang susunod na gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Continue on with life. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung mabuti. Lumakad ka na may pagsunod sa Panginoon. Talikuran mo na yung mga kasalanan. Pagsisihan mo na lahat ng mga bagay na yan. I-offer mo yung sarili mo na kalugod-lugod sa Diyos. At mamuhay ka na may pagsunod sa Kanya. Tingnan mo kung anong gagawin ng Panginoon sa iyo. He is God. Huwag nating sayangin ang mga katotohanan ito ng Kanyang mga salita. Let us make it a reality in our own personal lives. Amen. O Diyos, lumalapit kami sa oras na ito. Ikaw ang nakababatid ng mga bundok na aming kinakaharap. Ikaw ang nakakabatid ng hirap ng aming kalooban, ng laki ng aming pagdududa sa kayong kayang gawin. Yung magulong isipan namin, hindi namin alam ang aming iisipin. Hindi namin alam kung talaga bang maniniwala kami ng buo sa Panginoon o bibigyan lang namin siya ng bahagi at kami na bahala sa the rest. Hindi namin alam, Panginoon, kung paano ka gagawa kikilos. But right this very moment, you spoke to us, O Lord, that we need to place our 100% faith in you, O God. And speak from that faith. And ask from that faith. Panginoon, for the sake na madagdagan ang aming pananalig, for the sake na mas lumalim ang aming pagkakilala sa iyo, for the sake na mapatotohanan ng bawat isa na ikaw ay Diyos na tunay. Lord, grant every request that they have in their hearts. May your presence be with them. Speak to them just like a light in darkness. Pagliwanagin mo ang kanilang isipan. Alisin mo ang mga bagay na nakakahadlang upang hindi ka nila makita sa pamamagitan ng pananampalataya. Linisin mo ng iyong salita. Ang mga salita mo ay nakapaglilinis sa amin. And as we seek for answers, lead us to your word, Lord. Sapagkat sa salita mo kami makakasumpong ng kasagutan. Lord, pinagkakatiwala ko ang buhay ng bawat isa sa iyo. Be the God who truly cares for them. And in your own very special way, ipadama mo sa kanila how you truly care for them. Paalala mo sa kanila mga nakaraang kabutihan mo sa kanilang buhay. Ipaalala mo sa kanila kung paano iningatan mo sila hanggang sa oras na ito. Paano iniahon mo sila sa lahat ng kanilang kinaharap. At ang nasa likod ng iyon ay walang iba kundi ikaw. At kung ginawa mo ito sa kanila noon, sa kabila ng hindi nila pagiging tapat, nakahanda ka pa rin gawin sa kanila ito ngayon, Panginoon. But this time,
Lumalapit kami sa iyo sa pagkaalam ng mga bagay na ito at mula ngayon, we fully dedicate our lives to you, O God. Patawarin mo kami sa mga maling diskarte namin sa buhay. Akala namin, kaya namin. Akala namin, sasaya kami. Pero hindi pala. Puro pagdurusa din at sakit ng kalooban at kalungkutan ang dinudulot dito sa amin. Kaya po sa oras na ito, we entrust to you our whole life, O God. We believe you. Not only for the impossible, but for the future of this life on earth. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat ng bagay mula sa personal at pampamilya, mga pangarap, mga bagay na nais namin mangyari sa aming buhay. Pinagkakatiwala namin lahat ito sa iyo. Your will be done, O God. Your will be done. Salamat po sa paraan kung paano ikaw ay nangungusap sa bawat isa. At huwag po nawa dito matapos ang iyong pangungusap. Kahit wala na kami sa lugar na ito, sa buong isang linggong ito, bawat araw na kami gigising, bawat gabi na kami matutulog, bawat oras na kami nag-iisa, patuloy ka mangusap sa amin nang sa gayon lubos ka namin makilala. We give you all the glory and honor in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and everyone say amen. Amen po. Maraming salamat sa magandang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sister Evelyn Manimbaw ng Department Head ng Beautification ng ating church. Ngayon po, dadako tayo sa ating tithes and offering. No po. Tatanungin ko kayo, sino po sa atin ang gusto ng blessing? Taas po kamay. Diba? Halos lahat po tayo gusto natin ng blessing na magmumula sa ating Panginoon. Yes, syempre pati ako din gusto ko rin ng blessing, di ba po? At yung blessing na inaantay natin na magandang opportunity, magandang buhay na para sa atin. Yung may inaantay tayong breakthrough o pangbihirang tagumpay sa bawat isa sa atin o sa ating buhay. Dahil kapag may maganda tayong blessing, pati ang ating family ay damay-damay. No po? Kaya imagine nyo na merong may isang malaking pinto dito sa harapan na to. Ngayon, yung pintong yon hindi matitinag o hindi mabubuksan ng basta-basta. At dahil doon sa pintong iyon, ay sa kabilang pintuan na yon, na once na nakapasok tayo sa pintuan na yon, andun ang blessing, andun ang opportunity, andun ang breakthrough. At para mabuksan ang pintong iyon, ay may babasahin akong verse, syempre. Sabi dito sa Proverbs, babasahin ko po sa wikang English, sabi po sa Proverbs, chapter 18, verse 16, sabi, a gift opens the way and usher the giver into the presence of the great. At sa wikang Tagalog naman po, sabi, kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Dala na po ba natin ang ating sobre? Amen, di ba? Ang regalo ang magbubukas ng daan sa pintong iyon. Amen, di ba? Kaya yung magdadala ng regalong yon ay mapupunta sa presence sa great. Ano yung great? Great Commission ng pangako ng Panginoon. Kaya tayo dapat ay magbigay at hindi lang financially, kailangan magbigay tayo ng time natin sa Panginoon, ibigay ang ating talent sa Panginoon para tayong yung usher na nagdadala ng regalo.
At yung regalong yon ang magbubukas ng pinto ng opportunity ng bawat isa sa atin. 'Di ba? Magbubukas ang blessing sa bawat isa sa atin. Yung matagal nating minimithi at matagal nating pangarap. 'Di ba? Mas masarap pakinggan kung tayo ay mismong magbibigay o magdadala ng regalo na inaabot natin ito sa ating Panginoon. No? Kaya yung mga sobrang yan, sabay-sabay nating ibibigay sa Panginoon. At alam natin, no, ang ngiti ng Diyos kapag tayo mismo ay magbibigay ng ating tithes and offering, talents, at resources ng kung ano man meron tayo. Kaya naman po, let's giving tithes sa umagang ito, no po. Kaya tandaan natin na ang Panginoon ay hindi siya nakatingin sa kung ano man yung pwede nating ibigay, maliit man o malaki. At lalong hindi niya tinitignan kung sino yung magbibigay sa atin. Kasi ang Panginoon natin ay walang tinatangi. Kundi, nakatingin ang ating Diyos sa bawat puso ng bawat isa na kusang loob na magbibigay sa Kanya. At huwag tayong matakot o huwag tayong mag-alinlangan na magbigay na bukas, wala tayong kakanin, no? Pero yan ay ibibigay ng Panginoon. Sabi nga po, the giver will be into presence of the great. No, sabi ko nga po, yung great na yon, yung pangako ng Panginoon. At lahat ng ibibigay natin sa Lord ay may kapalit na na pagpapala mula sa Panginoon at doble-doble pa. Sabi nga po dito sa Lucas chapter 6 verse 38a, sabi, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Di ba? Kaya amen. No? Let's pray po at hawakan po natin ang ating tithes and offering. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mensahe, Panginoon, na inyong ipinagkaloob sa amin. At hindi po kayo naging madamot, Panginoon, na patuloy niyo po kaming binibigyan ng pagpapala, Panginoon, sa aming araw-araw na kakanin, Panginoon, sa pag-iingat, sa aming trabaho, sa aming tahanan, at maging sa aming pagbabiyahe, Panginoon. At ganun din po yung pag-iingat niyo sa aming mga mahal sa buhay, Lord. Kaya Lord, maraming salamat po bagamat yung aming bahagi ng aming pagkakaloob sa inyo ay tunay nga po na nararapat sa inyo, sa inyong ministry, Panginoon. Kaya Lord, sama-sama po kami, Panginoon, upang ikaw ay aming pasalamatan. Kaya Lord, maraming salamat po. Ito pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Happy giving po. Bali po, dadaan tayo sa gilid, magkabilang gilid po, at dadaan po tayo sa gitna po. Amen. Thank you po. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise for the overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise when the flames are bright. Shadow of the